Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Sana'y tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Sa umagang ito ay tatalakayin natin ang patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Handa na ba kayong matuto? Magaling! Bago tayo magsimula ay may tanong ako sa inyo. Sa iyong palagay, mayroon bang magandang idinulot sa ating bansa ang pananakop ng mga Hapones? Sino ang makapagbigay ng tamang sagot? Magaling! Ngayon, maipapakita akong maikling video para sa inyo. Tunghayan natin itong lahat. Nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ngayon, tatalakayin natin ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Isang bagong pamahalaan ang itinatag ng mga Hapones. Itinalaga nila si George Vargas bilang tagapangulo ng Philippine Executive Commission. Sa bisa ng Executive Order No. 109, itinatag ang kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibap, ang tanging partidong politikal na pinahintulutan ng mga Hapones sa Pilipinas. Hinirang si Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Bagong Republika ng Pilipinas. Tinaguriang puppet government ang pamahalaan noong panahon ng mga Hapones dahil walang kapangyarihan ang mga pinuno nito na magpatupad ng mga programa, at gumawa ng sarili nilang pagpapasya. Bagkus, ay naging sunod-sunuran ito sa kagustuhan ng mga Hapones. Lumaganap ang kahirapan dahil sa ilang mga kadahilanan. Pagtigil ng mga manggagawa at magsasaka sa pagtatrabaho sa takot na maging biktima ng pagmamalupit ng mga Hapones. At pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa kakulangan ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Narito ang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Pilipinas. Sapilitang ipinatanim ang mga bulak dahil kailangan ito ng mga Hapones sa paggawa ng dinamita. Nagpalabas ng salapi ang mga Hapones. Tinawag itong Mickey Mouse Money dahil sa kakulangan ng mahahalagang impormasyon sa disenyo nito. Tinawag din itong gurami, o maliliit na isda na kahit madami ang bilang, ay walang halaga, o apa dahil parang mahina o marupok. Ito ang mga katawagang nagpapahiwatig na walang halaga ang naturang salapi. Sinupil ng mga Hapones ang kalayaan ng mga Pilipino. Nagpatupad ng paghigpit sa mga pahayagan, at inalis mula sa mga batayang aklat na ginamit sa mga paaralan ang anumang patungkol sa kulturang Amerikano. Nagpatupad ng mga patakarang ibalik ang pagiging Asyano ng mga Pilipino na pinaniniwalaan nilang nawala, dahil sa pananakop ng mga kanluranin. Itinuro nila ang wikang Nipongo. Nagpalabas sila ng mga dokumentaryo tulad ng Song of the Orient at The Dawn of Freedom, tungkol sa pagwawagi ng mga Hapones sa Bataan at Corregidor. Pinatutugtog din nila ang awit sa paglikha ng Bagong Pilipinas, kapalit ng lupang hinirang sa mga opisyal na gawain at pagtitipon. Ayon sa salaysay ng mga nabuhay noong panahon ng mga Hapones, nabalot ng takot at lagim ang Pilipinas noon. Labis na kinatakutan ang malupit at buktot na pamamaraan ng mga kempetay o pulis militar ng Japan sa mga Pilipino. Sa Fort Santiago karaniwang isinasagawa ang pagpaparusa o pagpapahirap, maaari din para sa pagkuha ng impormasyon sa mga Pilipinong pinaghihinala ang mga gerilya. Ilan sa mga paraan nito ay pinugutan, tinubig, tinulata, at banilad. Naging laganap ang pang-aabuso sa kababaihan sa panahon ng okupasyong Hapones. Upang pigilin ang anumang tangka sa pag-aalsa o paglaban sa Japan, nagbayad ang mga Hapones ng ilang Pilipino para mag-espiya para sa kanila.
Tinawag ang mga espiyang Pilipino na ito na buslo. Pinakamalaki sa mga suliraning tinugunan ng pamahalaan, ang malaking kakulangan sa pagkain. Hinihikayat ang mga mamamayan na magtanim sa mga bakanteng lote, bangketa, at maging sa mga plaza. Itinatag ang Bigasang Bayan o BIBA, at ang National Distribution Corporation o NADISCO, para mga siwa sa pagpapatupad ng mga programa sa paglutas sa suliranin sa pagkain. Ano ang ipinapatupad ng Bigasang Bayan o BIBA? Ang BIBA ang nagsaayos sa distribusyon ng kakaunting imbak ng bigas. Ito rin ay bumili ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa mga magsasaka sa lalawigan para maipagbili ng mura sa mga tao, sa mga lungsod, lalo na sa Maynila. Ano naman ang gawain ng National Distribution Corporation o NADISCO? Ang NADISCO naman ang itinalagang mamahala sa pamamahagi, hindi lamang ng bigas kundi iba pang pang-araw-araw na pangangailangan sa buong bansa. Kabilang sa pinangasiwaan ng NADISCO ang distribusyon ng mga pangunahing bilihin tulad ng asin, mantika, asukal, sabon, at iba pa. Ang hangarin ng mga Hapones na gamitin ang edukasyon upang burahin ang kaisipang maka-Amerikano o makakanluranin ng mga Pilipino, ay di sinasadyang nagkaroon ng mabuting epekto sa ating pagkabansa. Sa larangan ng musika, binigyang tuon naman ang mga awiting may makabayang tema. Nangunguna sa mga kompositor sa pagpapalaganap ng makabayang musika si Felipe Padilla de Leon. Ang dulaan o teatro ay hindi rin nagpahuli. Nasa wikang pambansa o ibang katutubong wika ang ginagamit sa inilulunsad na mga magagarbong stage show. Ang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Pilipinas ay nagresulta ng pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya, pangkultura, at panlipunan ng bansang Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. Napakinggan niyo ba ng mabuti ang ating maikling video? Magaling! Ngayon naman ay meron tayong activity or mga gawain bilang isa. Piliin sa kahon ang sagot sa bawat bilang at isulat sa sagutang papel ang sagot. Ang mga option dito ay Jose P. Laurel, Manuel L. Quezon, Setyembre 4, 1943, Pamhalaang Puppet, NADISCO, BIBA, Mickey Mouse Money. Ngayon naman, dumako tayo sa ating gawaing pagkatuto bilang dalawa. Ipaliwanag ang sumusunod. Isulat ito sa sagutang papel ang mga sagot. Una, bakit tinawag na pamhalaang puppet ang ikalawang republika ng Pilipinas? Pangalawa, paano namuhay ang mga Pilipino noong panahon ng digmaan? Pangatlo, nakaapekto ba sa ekonomiya ng bansa ang pag-imprenta ng Mickey Mouse Money? Paano? Pang-apat, bakit nakaranas ng kahirapan at kagutuman ang mga Pilipino? Panglima, ano-anong mga paraan o programa ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon upang matugunan ang kahirapan at kagutuman ng bansa? Ngayon naman, dadako tayo sa ating gawaing pangatlo. Gumuhit ng poster na nagpapakita kung paano hinarap ng mga Pilipino ang kahirapan at kagutuman noong panahon ng mga Hapon. Gumamit ng isang short bond paper para sa inyong poster. Dumako naman tayo sa gawaing pang-apat. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Suriing mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang T kung tama
Kung mali, isulat naman ang titik M. Mga bata, dapat nating tandaan, para sa tunay na tagumpay, magsumikap sa patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating gawaing panglima. Ito na ang panghuli. Sumulat ng tula na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagiging maparaan ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Hapones. Isulat ito sa inyong kwaderno sa Araling Panlipunan.